Ang aklat nating babasahin ay mula sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 5. Nabasa nito kanina pero ito ay muli nating babasahin sa hapong ito. Sabi dito sa verse 5, "This then is the message which have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin." Pagpalain ng salita ng Diyos natin nabasa, minsan tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito ay muli kaming lumalapit sa yung luklukan ng habag at awa na kung paano ka gumawa sa mga nakalipas, kaninang umaga at mga nakalipas na gawain, ay patuloy kami na sumasandal, nanananganan sa iyong mga salita sa hapong ito. At patuloy dakilang Diyos na ikaw ang siyang magbukas ng mga puso sa hapong ito. At gamitin mo ako bilang alulod ng iyong mga pagpapala sa hapong ito. Sa maikli man o mahabang oras, patuloy na ang iyong Espiritu Santo ang siyang magkontrol. Salamat sa iyo sa unang aklat na aming nabasa ay pinasasalamatan ka namin sa hapong ito. At katagpuin mo ang bawat pangailangan sa hapong ito, at bawat isa sa amin ay mayroong inaasahan na bagay na mayroon kang gagawin. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati ay binabalik sa matamis na pangalan ng imbugtong na anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Sa hapong ito mga kapatid, pwedeng tayo mga po. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating Panginoon. At kami ay natutuwa na kayo ay aming kasama ngayon sapagkat ang fellowship na ito ay totoong pinagpapala kami. Naalala ko, last na gawain, hindi pa man lamang kami nakakarating ng aming lugar. Nasa sasakyan pa lang ay nag-uusap na kami kung ano yung susunod na hakbang para muling makabalik dito. Dahil nga, pinagpapala kami. At natutuwa ako dahilan sa bawat pagpaplano namin, ang Diyos ay nagpo-provide ng provision. At kahapon ay bumiyahe kami, hindi namin alam at na yung aming gagamitin palang sasakyan is merong damage ang lining. Napag-alaman lang ng ating kapatid na driver na yung sasakyan na gagamitin namin is may damage kung kailan nandun ang mga kapatid ay nakaupo. Wala na kaming ibang opsyon kundi huwag pansinin ang mga bagay na nangyayari sa ilalim. Ang ating driver ay hap lang ang kanyang pag-apak sa gas. At biyaya ng Panginoon ay nakaawang kami ng sigsag. Purihin ng Panginoon. At narito kami ngayon kasama ninyo. Kung iba-iba siguro at nalaman ay ikakansil na. Dahilan, delikado na ang bagay na yun. Maaaring sa daan ay abutin ng masyadong malalang damage. Pero hindi namin inisip yun. Ang inisip namin ay ang gawain. Purihin ng Panginoon. At sa hapong ito, siguro ay hindi ako masyadong haba dahilan si Brother Jerry ay nabitin tayo kay Brother Jerry. Maganda yung naumpisahan. At kaninang umaga mula sa exhortation ay nandun na ang mga pagpapala ng Panginoon. Siguro ngayon ay
ay sapat na yung mga oras na kaunti lang para bahagi ang salita ng Panginoon. Okay? At natutuwa ako dahilan kanina narinig natin na mula 1960 at hanggang ngayon sa panahon natin is eksakto na sa year 2026 is ito ay eksakto na 120 years. At kung ang Panginoon ay babalik sa 2026, yung bang paghahanda na gagawin mo ay sasapat pa. O kailangan mong matiyak na sa sa susunod na taon, 2026, babalik siya at ikaw ay makakasama at hindi ka maiiwan. Dahil ang maiwan dito ay hindi maganda, hindi mo gugustuhin. Sabi ng isang patotoo, talagang hindi mo gugustuhin dahil hindi may paliwanag na hirap ang dadanasin ng mga tao. At ang isang bagay dito mga kapatid ay sa aking sarili, pagaman ang Panginoon ay magluwat pa at hindi siya dumating ng 2026, hindi pa rin magbabago yung aking pasya na maghihintay ako. Patuloy akong maghihintay at patuloy tayo na sama-sama na magpupuri sa Kanya kung hindi pa siya babalik. Dahil may mga pagkakataon at senaryo sa mga nakikinig, kapag sinabing 2026, babalik ang Panginoon, talagang mayroon na parang sa kanilang kaisipan ay, pagka hindi bumalik ang Panginoon sa year 2026, mag-a-abroad muna ako. Di ganun dapat ang ating mga mindset. Ang ating mindset dapat ay, kung hindi man darating siya at magluluwat, sapagkat nakausap ko at marahil ay, nakakausap niya din si Pastor Nonoy. Sapagkat sabi niya, kapag babasihan natin ang 1960, maaaring yan ay mayroong pag-abanti o kaya naman ay may pag-adjust. Sapagkat yan ay pagtataya lang. Kaya maaaring yan ay ibabamanti ng kaunti o kaya naman ay mas umaga pa ng kaunti. Malay natin, sabi nga ng ating kapatid, Brother Jerry, ay hindi nagkataon ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa ilalim ng langit ay hindi nagkataon. Lahat ito ay may purpose. Naniniwala ba kayo sa bagay na yan? Kaya sa hapong ito, mga kapatid, lahat tayo ay naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Lahat tayo dito. Isang nakakapagtakang bagay kung ikaw ay narito na hindi ka naghihintay sa Panginoon. Tama? Lahat ng naririto ngayon sa ilalim ng bubungang ito, lahat ng ito ay naghihintay sa Panginoon. At kung mayroon man ditong isa na sasabihin na dumalo lang ako dahil ang fellowship, wala akong ganyan na idea, basta fellowship sumama lang ako. Kapatid, maaari ko sabihin sa iyo na huwag mo nang iaksayahin ng panahon. Iayos mo na ang dapat iayos. Kaya't ang isang kaisipan sa hapong ito, mga kapatid, is unite to ignite. Kailangan natin na ma-unite. Kailangan natin na magkaisa. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Dahil kung hindi tayo magkakaisa, sabi ko nga kagabi sa sharing, maaaring ang Lipa Church ay humihibik, pero kami mga taga Del Gallego ay paisi-isi lang. Alam niyo ba sa Pentecost, hindi sila doon nagkanya-kanya. Meron silang isang goal, dahil meron silang narinig na bababa. At ngayon tayo naririnig at meron tayong alam na paparating na nobyo. Mayroong paparating na mayroon tayong hinihintay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! Marahil ang ilan ay kinuha na, pero
tayo na naririto, kung titingnan natin ang panahon, ay talagang hindi na ito nagbibiro. Kaya huwag na tayo magpahinahina. Alam niyo ba mga kapatid, na lahat ng katitusuran, kapag ka natisod ka, ibig sabihin, pinili mo na matisod ka. Dahil mayroong opsyon. Kahit nga ngayon mga kapatid, yung pagtulog ninyo sa gawain, pipiliin mo yan. Pero kung hindi mo pipiliin matulog, nasa pagpili mo yan kapatid. Hindi yan by accident. Kaya ang kasalanan ay hindi by accident. Hindi ito by accident. Ay, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Hindi by accident. Mayroon kang pagpili. Kahit alam mo na, pinili mo pa rin. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, gusto kong basahin ang Book of Acts. Gusto ba natin siyang maranasan sa hapong ito? Sa aking kakayanan ay kulang ako sa aking ability, sa abilidad. Pero, mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin. Mula sa aklat ng Acts, chapter 2, sabi dito sa verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Naroon yung kaisipan na one accord. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem's Jews, devout men out of every nation under heaven. Okay? Now, when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard the speak in his own language. Yung mga lingwahe nila ay kanilang naririnig. And they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongues, wherein we were born? Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and Judea, and Cappadocia, Ponto, and Asia, Pergia, and Pamphylia, in Egypt, and part of Libya about Syrian, and strangers roam, Jews, proselytes, proselytes, Cretes, and Arabians. We do not hear them speak in our tongue to wonderful works of God. And they were all amazed and were in doubt, saying to another, what meaneth this? Other mocking said, these men are full of new wine. Full of new wine. Yun yung kanilang bintang. Pagdating ng verse 14, sabi dito ng verse 14, but Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken
my word, for these are not drunken as ye suppose, saying, it is but the third hour of the day. Sino yung tumayo? Para isang galang yung kanilang nararanasan. Si Pedro. Alam niyo ba si Pedro? Sino dito ang kilala si Pedro? Alam natin si Pedro. Ano yung pagkakilala ninyo kay Pedro? Ano yung pagkakilala natin kay Pedro? Duwagin. Pero ako lang yung mga kapatid, hindi ako naniniwalang si Pedro ay duwagin. Si Pedro ay duwagin. Pero sa akin, hindi ako naniniwala. Tinagaan niya nga yung kaya lang yung tapang niya ay salaman. Pero ibang tapang itong pinapakita ng banal na kasulatan. Na meron si Pedro. Hallelujah! Hindi naman siya talaga totoong coward. Meron lang siyang dapat na maranasan. Meron lamang siyang dapat na ma-meet. Meron dapat siyang kailangan na uulitin ko yung maranasan sa Panginoon. At nung maranasan ni Pedro ito, siya yung unang tumayo na isinanggalang ang paggawa ng Espiritu sa Upper Room. Mga kapatid, hallelujah. Ano yung naranasan ni Pedro? Marahil ay palasak na sa ating pakinig ang naranasan ni Pedro, pero sino dito ang alam niya sa sarili niya na mayroon pa siyang takot? Mayroong doubt. Kailangan natin maranasan ang same na naranasan ni Pedro. Mga kapatid, same na naranasan ni Pedro. Ano yung naranasan ni Pedro? Yung pagpupuspos. And sad to say, brothers and sisters, marami tayong alam. At alam natin ang patungkol sa bagay na ito, pero ang gusto natin ngayon, hallelujah, sa hapong ito ay maranasan natin ang naranasan ni Pedro. Hindi lang dumating hanggang sa ating pagkalam. Imagine, brother, sister, kung marami kang alam pero hindi mo naman nararanasan. Tama? Hallelujah! Kaya nga nakakamiss at nakakasabik. Hallelujah! Kung yung may sakit, papatungan mo ng kamay at gagaling. Nauuhaw ba kayo sa bagay na yon? Papayag ka ba na darating ang susunod na taon? Matatakotin ka pa rin. Duwagan ka pa rin. Papayag ka ba, kapatid? O iiwanan mo na siya ngayong 2025? At kung kailangan mong maiwanan yan, kailangan mo, idalangin mo sa iyo na mapuspos tayo ng Espiritu. Hindi mo yan kaya sa sarili mo. Kailangan natin siya! Kaya nga yung mga lasinggo sasabihin nila, hindi na ako iinom! Pero kinabukasan, uminom muli. Pero nung maranasan ng lasinggong ito, ang pagpupuspos, kahit hindi niya sabihin na hindi siya iinom, siya na talaga yung lumalayo. Marami dito mga lasinggo. Nung naranasan ng Espiritu Santo, iba na yung pagkalasing nila. Lasing na sa Espiritu, hindi na sa alak. Sino dito yung mga lasinggo dati? Taas ang kamay. Yan mo, ang dami di ba? Bakit kayo narito? Ano yung naranasan ninyo? Kaya yung Diyos natin, hindi yung Diyos ng history. Siya ay Diyos na buhay. Hallelujah! Kayo kusapin natin yung may mga matitinding patotoo. Kailangan nating bumalik sa purong salita. Hindi pa kayo nauuhaw, kapatid, sa kanyang mga pangako. Masaya na ba tayo kapag nababasa lang natin na kapag yung may sakit,
uminom ng lasong nakakamatay, hindi siya. Ngayon, ilang pinag-pray mo, naduda ka pa. May advice pa sa'yo. Diba? Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na kaya kang tulungan sa mga bagay na hindi mo kayang ma-overcome sa sarili mo. Purihin ang Panginoon. Kaya huwag kang pumayag, kapatid, kung ngayong taon, sinungaling ka, sa susunod na taon, sinungaling ka pa rin. Ang ibig sabihin niyan, kapag ganyan ka, wala kang nararanasan sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang lahat ng nakaranas ng paghawak ng paghipo ng Panginoon, hindi na sila yung dati. Iba na sila. Hallelujah. Imagine, brothers and sisters, si Pablo ay nagko-compromise siya ng word of, pinipersecute niya ang mga believers. Pero nung maranasan niya ang Panginoon, yung dating nagpipersecute, siya ngayon yung pinipersecute. Kaya mga kapatid, hallelujah, wag nawa na yung dating mananampalataya ay siya ngayon yung nagpipersecute pagdating ng 2026. Hallelujah. Iba ang Panginoon kapag siya ang gumawa. Hallelujah. Gusto niyo bang maranasan ng Panginoon? Napakalapit na. Kamakailan ay nakarinig ako ng testimony ng isang Muslim. Yung kanyang testimony ay talagang na-amaze ako dahilan yung kanyang testimony ay hate na hate niya ang mga Hudyo. Sabi niya, yung mga Hudyo na yan yung dahilan kung bakit kami mga Palestinian ay nagdudusa ngayon. Yun yung kanyang testimony. Pero nalaman niya na yung mga Hudyo pala, bagaman sila ginigira, pinapakain sila. Sabi niya, akalam ko na ngayon kung bakit ganyan ang attitude ng mga Hudyo. Kiniklim nila yung nakasulat sa banal na kasulatan, sa Bible. Alam niyo ba mga kapatid, yung Muslim na-convert. Na-convert yung Muslim. At alam niyo ba kung paano na-convert? Sabi niya, kung ikaw ay totoong Jesus ng mga Hudyo, magpakilala ka sa akin. Then kinagabihan, nagpakita siya sa panaginip. Kaya tama, Pastor Eli, yung sinabi mo kanina, wala na tayong time, kaya sa panaginip na lang nakakausap ang Panginoon. Doon siya kumilos, mga kapatid. Kaya itong panahon na ito, hindi ito nagkataon lang. Huwag kang pumayag na mananatili ka na nasa ganyang kalalagayan, kapatid. Masasakiting Kristiyano. Sinungaling na Kristiyano. Walang pag-ibig na Kristiyano. Hallelujah. Huwag natin i-compromise ang Word of God. Hallelujah. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang verse 1 ng ang 1 John chapter 1 verse 15, meron ditong pinangusap. Sabi niya dito, this is a message. This message, sabi niya, this is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light. Amen. In Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Paano ba to? Ano ba yung kaisipan na drive ng ating binabasa dito, mga kapatid? Hallelujah.
sabi dito sa sumunod na pangusap, and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Hallelujah. Ang dahilan kung bakit tayo mayroong fellowship ay dahilan mayroon tayong pinagkakaisahan. Kung titingnan natin ang Hebrew word ng salitang unity is ikad. Tumutukoy siya doon sa hindi lamang pagkakaisa by physical, kundi tumutukoy siya maging malayo ka man o nasaan ka man, ay meron kang unity. Ang ibig sabihin is dahilan sa isang kaisipan, ikad. Mga kapatid, kaya't ang fellowship na ito ay hindi nabuo kung walang pinagkaisahan. At sa gitna ng fellowship na ito, hallelujah, ay walang ibang pinagsasalunan ang mga anak ng Diyos, kundi ang sariwang katay. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, ang ating pinagsasalunan sa hapong ito. Hallelujah. Ito yung hindi napapanis. Ngunit mga kapatid, hallelujah, mula sa aklat ng John chapter 10 verse 30 ay ang nangusap ang Panginoon, I and my Father are one. Maaaring sabihin ko na ito yung parang pinakang kaisipan na mataas na uri ng pagkakaisa, oneness, kaisahan. Na kung ano yung kaisipan ng Ama ay siyang magiging kaisipan ng anak. Mula naman sa Amos chapter 3 verse 3, sabi doon, makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila ay magkasundo. Lagi silang mayroong pinagkakasunduan. Mga kapatid. At pagka mayroong nangyayari paghiwalay, ay dahilan mayroon silang bagay na hindi pagkakaunawaan. Mayroong bagay na hindi pinagkakasunduan. Hallelujah. Ay mga kapatid, hallelujah. Sa palagay nyo, mga kapatid, yung iba na nag-aantay ng rapture, tayo din nag-aantay ng rapture. Pagdating natin doon, sa langit, kung siya hindi mo ngayon kasundo, pero pares kayo nag-aantay ng rapture, ano yung meron? Hindi tayo totoong mayroong fellowship sa Diyos. Mga kapatid, pwede nating gampanan ang gantong fellowship, pero ang bagay na ito ay pwede nating kahit linggo-linggo mayroon tayong fellowship. Pero mga kapatid, ang isang bagay doon na sinabi doon ay ang mas mainam na dapat ingatan natin sa limang araw na ito ay ang fellowship natin sa Diyos. Kapag naingatan natin ang fellowship natin sa Diyos, ang fellowship natin sa ating kapwa ay smooth din. Nakukuha natin mga kapatid. Kaya maraming nagdadaos ng fellowship by physical, pero initsapwera ang katotohanan. Fellowship puno. Lalo na mga kapatid, nung mga nakaraang panahon.
Hallelujah. Fellowship! Pero may somethings na nasa loob. Hindi yan pakipag-fellowship sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, hallelujah, laharap tayong malinis. Kaya nga sa aklat ng Matthew bago ka humarap at dumalo sa gawain, kailangan mo munang iwan yung handog mo. Hallelujah. And then, pare-pares siya naghihintay ng rapture. Pero mayroong alam na dapat ayusin na hindi inaayos. Hallelujah. Sa kanilang mga puso. By individual, ako'y nangungusap mga kapatid sa ating lahat. Hindi tayo dekorasyon ng simbahan. Hallelujah. Hindi tayo pampupuno sa upuan, mga kapatid. Tayo ay mayroong hinihintay. Hallelujah. At wag natin sanayin ang ating mga sarili na habang tayo naghihintay, at kapag mayroon tayong alam na dapat gawin para sa ating paghihintay, ay hindi natin hinahakbangan. Hallelujah. Mayroon akong share sa inyo mga kapatid, naranasan namin. Hallelujah. Sa lugar ng Del Gallego, mayroong bagyong dumaan. Pero alam niyo ba mga mahal kong kapatid, ang nag-unite sa amin muli ay ang salita ng Diyos. Hindi kami after sa fellowship. Kung papahalagahan natin ang fellowship at ang salita ng Diyos ay hindi natin pahalagahan, ang fellowship na yan ay walang halaga. Kaya bago natin pahalagahan ang fellowship, ito dapat muna ang pahalagahan natin. Muntik na kami! Hallelujah! Nag-iyakan na nga. Pero praise the Lord! Na-unite, in ngayon, nag-i-ignite. Mainit muli. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Yun ang isang bagay mga kapatid. Hallelujah, na kailangan nating ma-unite. Dahil, hallelujah, naniniwala tayo na bawat isa sa atin ay kasama na maaagaw. Walang maiwan dito. Hallelujah. Kailangan nating ma-unite. Huwag mo nang suluhin ng rapture. Huwag mo sabihin sila hindi mararapture, kami lang. Hallelujah. Huwag natin i-compromise ang Word of God. Hallelujah. Uulitin ko, pwede natin every Sunday may fellowship. Pero ang isang bagay na hinahanap ng Diyos ay yung pakikipag-fellowship sa Kanya. Yun ang hinahanap. Dahil bakit? Pwede mong ipakita, pwede ka mag-song offering every Sunday, pero ang puso mo ay hindi tama. Hindi ayos ang puso mo. Mayroon kang pag-isa sa kapwa mo tao, pero sa Diyos, wala kang pag-fellowship. Hallelujah. Ganda ng boses ni sister, ganda ng boses ni brother. Pero, mayroong something na dapat iayos sa puso. Hallelujah. Wala tayong totoong fellowship sa Diyos. Habang tayo lumalakad, dumadalo sa gawain, pero lumalakad tayo sa dilim. Hindi yan totoong fellowship. Physical fellowship lamang yan. Pwede mong ipakita, sabi ng banal na kasulatan, I server Christian.
Pero ayaw ng Diyos niyan. Ang gusto niya, hallelujah, lumalakad ka sa Kanya sa pagtatapat. Alam niyo mga kapatid, dahil sa amin, doon sa Del Gallego, napakahirap talaga ng buhay. Isang araw, mayroong naligaw na manggagawa na baptist. Nakita yung bahay panambahan doon dati is nasa nasa suyab lang ng bahay. Sabi niya, yung misis mo ay pares din ng misis namin, sabi niya. At nag-offer siya, sabi niya, gusto mo ba na ilabas yung simbahan nyo? Alayo ng simbahan nyo, ang putik pag gumuulan. Gusto niyo bang ilabas? Sabi ko, hindi, okay na sa amin ito. Imagine brother, totoong naranasan namin ito. First meet namin, inupira na agad tayo. Gusto niyo bang ilabas natin? Ang layo naman ito, ang layo. And then hindi siya nakontento. Sabi ko, hindi. Magkakaroon kami ng bahay panambahan and then purihin ng Panginoon kasi alam niyo ba kung bakit? Next year, meron tayong bagong bahay panambahan. Inuupiran tayo ngayong taon, pero nung next year, meron tayong bagong simbahan sa Del Gallego. Sabi ko, okay lang kahit nandito tayo sa sulok. And then, alam niyo ba mga kapatid, sumunod na senaryo, alam niyo ang ino-offer naman, same na manggagawa galing sa baptist, ang ino-offer niya naman, sasakyan. Sabi niya, kailangan mo ng sasakyan. Samahan mo lang ako. Kung ano yung, bibilang kita ng sasakyan. Alam mo ba itong sasakyan ito? Bago lang ito. Pero hindi natin pwedeng i-compromise ang Word of God na tinatayuan natin. Hallelujah! Kaya kung hindi tayo nakakapagsalita dahil sa mga utang na loob sa salapi, nakukompromise mo ang Word of God. Hallelujah! Isang gawain sa Jabez, mayroon isang sister. Sabi niya, ako na yung bahala sa service natin. Sige, isang araw, tumagal ang panahon, nangangaral ako about sa seven thunder. And then, mga kapatid, nakakalungkot dahil dumating sa ganung punto, pero hindi natin kayang i-compromise ang salita ng Diyos. Tumatanaw ako ng utang na loob, pero hindi ko kayang i-compromise ang salita ng Diyos. Hallelujah. Maraming mga bagay na pwede natin gawin sa ibaba ng lupa, pero iniisip ko, isang araw, hindi ko yun madadala sa langit. Ang mas pinaghahandaan ko, hallelujah, ay ang pagharap ko sa Panginoon. Kaya ulit-ulit ko na sinasabi sa mga taga Del Gallego, okay lang na magalit kayo sa akin dahil na nasabi ko naman yung katotohanan sa inyo. Okay lang. Pagkatapos ng gawain, hindi niyo ako kamayan. At least nasabi ko yung katotohanan. Hindi tayo pare-pareha sa harap sa luklukan ng paghatol. Huwag natin i-compromise ang salita ng Diyos. Hallelujah, dahilan sa maling pananaw sa ibabaw ng sanlibutan. Kino-compromise mo ang salita ng Diyos and then dadalo ka sa gawain. Fellowship. Kailangan mo uling unite ang sarili mo sa salita ng Diyos. Back to the Word. Sabi ng prophet, there is no only one hope. There is no only one hope. Not to get back the church, but to get back the Word. And stay with it. Manatili ka sa salita. Hallelujah. Dahil alam ko na ang nobya ay babalikan niya sa salita. Babalikan niya ito sa salita. Paano na lang kung babalikan ka niya na kinukompromise mo ang Word of God? Pinagbibili mo ang Word of God. Isang araw may pumunta sa bahay. Hindi katagalan. Sabi niya, merong dinala sa ospital, and then ngayon,
emergency Bible study. Sabi niya, pwede ka ba ngayon? Magkano ba yung bayad sa iyo pag nagpa-pray over? Akala nila, Pastor Mike, may bayad tayo pag nagpa-pray over. Sasabihin ko sana, bumalik ka na sa gawain, yun na yung pinakabayad mo. Kasi yung brother na yun is na backslide. Sabi niya, hindi tayo nagpapabayad sa ganyang gawain. Mga kapatid, hindi business. Mga kapatid, dapat alam ng mga mangangaral kung ano ang kanilang duty. Hindi pagpapayaman, kundi pangangaral. Hallelujah. Biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Totoong buhay ang Panginoon, mga kapatid. Totoong buhay siya. Bakit? Hallelujah. Si Pastor Mike, tanungin ninyo kung gaano ka yung patotoo niyan. Kahit kulang ang maghapon sa patotoo niya sa lugar ng Delgaligo, kung ano yung naranasan niya. Pero imagine, brothers and sisters, kapag pinag-uusapan namin ang gawain kung paano makakadalo, ang Panginoon ay nagpo-provide ng pinansyal. Imagine, hindi namin priority yung mga bagay na ang aming priority ay ang gawain, mga kapatid. Biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Nakakapagpatuloy kami kahit dumadaan tayo sa mga bugso ng bagyo, ng pagsubok. Hallelujah. Kailangan natin na ibalik ang ating mga sarili, hallelujah, doon sa kanyang salita, sapagkat doon niya tayo babalikan, sapagkat tayo bahagi ng salita. Bahagi tayo ng salita. At kung mayroon man tayong dapat ingatan sa huling mga araw ito, hallelujah, ay ang pagkikipagkaisa natin sa Diyos. Isang araw, yung ka-fellowship mo, iiwan ka niyan. Mauna siya sa'yo, doon, pero yung ating Panginoon, kapag tayo ay naging isa sa Kanya, sabi ng Colossus, anong sabi ng Colossus? Nakatago, buhay na nakatago kay Kristo. Hallelujah. Totoong napakahirap pala tumayo talaga kapag kaganto karami ang crowd na nakatingin sa iyo. Hallelujah. Fellowship. Mula sa fellowship, alam niyo mga kapatid, sa healthy fellowship, ang mga kaluluwa ay napapakain ng tama. Healthy food. Healthy spiritual food. Doon sa fellowship. Hallelujah. Yun yung ating purpose. Hallelujah. At yan ay biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Maaring ang napapakinggan natin, hallelujah, ay masakit sa ating mga pandinig. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi mo ngayon mauunawaan, pero pagdating ng panahon, maunawaan mo rin. Maunawaan mo rin, kapatid. Kung bakit si Pastor Michael, si Pastor Joel, si Pastor Eli, si Pastor Nick, lagi kang kinagagalitan sa pulpito. Kaya pala ako pinapagalitan ni Pastor Michael eh. Alam ko na kung bakit. Kasi ayaw niya ako mapunta doon. Kaya huwag sasamahan yung loob kapag kayo ay kulang na ng pangalanan sa likod ng pulpito. Binabalik lang kayo, ni-unite lang kayo ng mga manggagawa pabalik sa salita para muli kayong ma-ignite. Hallelujah. Malapit ang Panginoon, amen! Pero kulang ang ignite. Bakit? Wala nang mga prayer and fasting. Wala na yung mga overnight. Meron pa bang overnight? Kailangan natin ibalik
kailangan nating ma-unite sa kanyang salita. Mga kapatid, wala tayong ibang babalikan kundi ang kanyang salita. Alam niyo ba kung bakit kayo narito? Si Pastor Joel, yun yung pinakamalayo ngayon. Masbate. Alam niyo ba kung bakit narito kayo? Dahilan sa salita. Hallelujah. Hindi dahilan, merong kung anong bagay sa sanlibutan na to na mapapakinabangan tayo. Kundi dahilan sa salita. Bakit? Yung salita niya ay hindi mapapanis. Hindi ito magkukulang. Hallelujah. True fellowship with God is to defend the truth. Kahit masakit, kahit kamag-anak mo, whether you like it or not, believe it or not, brothers and sisters, kahit yung aking may bahay, minsan napupulpit ko. Totoo yan. Bakit mo naman pinupulpit? Kasi ayaw ko na panmarisan. Hindi naman masyadong malala. Ayaw ko lang, mga kapatid, na pipiliin ko dahil ang asawa ko. Alam niyo ba, mga kapatid, kapag ikaw ay nabuhay, ay napuspos ng Espiritu Santo, hindi na mahirap sa iyo ang mabuhay na may kabanalan. Hindi na mahirap sa iyo mabuhay na may kabanalan. Kahit ang aking anak, hallelujah, kapag siya'y nagkakamali, pinapulpit ko yan. Kahit magkakasama kami sa bahay. Hindi para pagmalaki at ipagyabang sa inyo na ganito ako. Para ipakita na sa mga kapatiran na kapag dating sa Word of God, wala ditong mahal-mahal sa buhay. Mahal ko yan, maraming naitulong yan. No. Dating sa Word of God, mga kapatid, hallelujah, transparent. Dapat maging transparent tayo. Dahil bakit? Kapag tiningnan mo ang mga bagay na yan, mga naitulong, yan yung magkakapagpatikom ng iyong bibig. Kailangan natin, mga kapatid, sa huling mga araw to, hallelujah, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Dahil ng Espiritu Santo, hallelujah, kapag ito ay naranasan ng isang mananampalataya, sino man, hallelujah, hindi na mahirap sa kanya yung dating mahirap sa kanya. Hallelujah. Hindi na mahirap sa kanya yung dating mahirap sa kanya. Kaya, ano yung mahirap sa iyo ngayon? Dalangin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maranasan yung katulad ng naranasan ni Pedro. Ano yung naranasan ni Pedro? Pagpupuspos ng Espiritu. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa hapong ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ingatan natin. Kung meron tayong iingatan, mga kapatid, ay ang pagkipag-fellowship natin sa Diyos. Hindi tayo pwedeng humarap sa Kanya na may batik ang ating mga puso. Kung harap tayo na may batik ang ating mga puso, ang sabi ng banal na kasulatan, mga sinungaling tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, hypocrite. Oh, sabi niya, hallelujah, maging ang ating Panginoon, mga hypocrite. Hallelujah. Sana'y hindi nababawasan ang ating alab sa paghintay sa Panginoon. Patuloy dapat na ito yung lumalakas ang ating alab, ang init, mga kapatid. At para maging maalab tayo, mga kapatid, hallelujah, huwag tayong manghinawa na pakinggan ang mga pangangaral sa bawat gawain, every Sunday, every midweek, ay dapat na mapakinggan natin ito. Kanina ginamit ng ating kapatid, Brother Jerry, ang kisame. Alam niyo ba, totoo na sa ilalim niyan, mayroong mga connection. Pero alam niyo ba, gagamitin ko rin ngayon sa hapong ito ang kisame. Alam niyo ba, na yung kisame na yan, hindi talaga yan fit. Hindi talaga yan yung ilalagay dyan na saktong-sakto. Mayroong mga tinabas dyan.
At kailangan natin magpatapyas para maging fit tayo. Hallelujah. Sa kanyang larawan, fitly joined together. Hallelujah. Hindi naman talaga totoong ganyan yan eh. Merong mga tinapyas dyan para maging ganyan yan. Hallelujah. Nauuhaw tayo sa mga himala. Pero mayroon something sa puso natin. Mayroong mali. Unite ba ang tawag dyan? Mayu-unite ba tayo kung mayroon tayong mali? Brother, mayroong kawang. Kaano man kailit yan, kawang yan, ahawang yan, hindi yan unite. Alam niyo ba ang fitly joined together? Wala yang siwang. Wala yang siwang. Pit na pit yan. Pero kung yan ay mayroong fried. Hindi ka fit. Kung meron dyan, tampu. Meron pa bang mananampalatayang tampuhin? Sino yung mga madam dito? Madamdamin. Kaya, maraming mga madam. Pero huwag kayong papayag na kayo yung mga madamdamin. Kaunti lang, mga kapatid, na siwang pwedeng makapasok ang kaaway at pwedeng mag-create ng malaking damage. Malaking damage ang ipapalit niyan sa iyo, kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, lagi kong binabasa ito, iwan man ako ng aking mga magulang, may Diyos pa naman ako manatakbuhan. Tama? Dahil lang nagsasalita ka ng masasakit, hindi mo tinatanggap, at parabagang hindi ka marunong tumanaw ng dahilan ganyan ang ginawa mo, hindi ka na sa amin. Eh ano ngayon? Kung hindi tayo ibilang, meron namang Diyos na tayo matatakbuhan. Hallelujah! Yung Diyos mo, kahit nagkukulang ka, hindi ka niya iiwan. Hallelujah! Minsan pa nga, hallelujah! Kahit meron, sinasabi ng bibig mo, wala! Pero meron! Kaya yung wala, isang araw, wala talaga. Totoo yan, mga kapatid. Pinagpapala ka, sasabihin mo, wala eh. Wala. Eh mag-ingat tayo sa sinasabi natin. Dahil ang mga salita ng mga mananampalataya, may kapangyarihan yan. Naalala ko ang testimony ng ating kapatid Pastor Nick habang sila nagagawa ng kanilang bahay panambahan dito sa Lipa, ng bahay panambahan natin sa Lipa. Sabi ng ating kapatid, Panginoon, palilumin mo naman. Mamaya-maya nandiyan na daw yung ulap. Imagine, brother and sister, dahil na mainit. Hallelujah. At kung naisulat sa banal na kasulatan, hallelujah, na kung ang sino man na may sakit ay gagaling pag iyong pinatungan ng kamay. Alam nyo, meron akong kakasharing kagabi na brother, sabi niya, parang gusto ko nang itong maranasan. Sabi ko sa kanya, meron kang dapat na ihanda. Kasi bago mo maranasan yan, ihanda mo yung sarili mo. Sasabihin niya, gusto ko to talaga maranasan yung pag ipinatong mo yung kamay mo, ay gagaling ang may sakit. Hallelujah. Sino dito yung gusto makaranas ng ganung bagay? Brother Jerry, revival ang kailangan natin. At hindi mangyayari ang revival na inaasam natin kung may maling bagay na nakatago dito. Hindi tayo magiging unite. At kahit gusto natin na ignite,
mayroong patuloy na nagsasabi, mayroon kang ginawang mali sa kapatid mo. May bumubulong. Hallelujah. At ang bulong na yon ay malaking nagiging damage sa iyong pag na-entertain mo. Revival. Namiss tayo. Gustong-gusto na natin maranasan ng spoken word ministry. Pero meron dapat tayong iayos para maging unite. Ulit-ulitin ko ito mga kapatid at hindi ako magsasawa. Dahil hindi ko alam kung kailan uli ako makakatayo sa likod ng pulpitong ito. Sa panahon ni Brother Branham, may mga sakit na sabi niya, bakit parang mayroong hindrance na hindi gumaling ang may sakit. Di ba nasa hospital, Brother Lim? Sabi niya, mayroong ginawa may something di ba? May something doon sa asawang babae. Mayroon din something doon sa isang asawa. Kaya kahit anong panalangin mo, wala! At ngayon, nauuhaw tayo doon sa mga ganong bagay kapag may sakit, papatungan ng kamay, hindi gumagaling. Dahil may something na dapat iayos. Ito ay ang ating mga puso. Alam niyo ba na dito nakatira dito nananahanan ang kanyang mga salita. Hallelujah. At hindi pwedeng maging dalawa ang nakatira dito. Kailangan isa lang. Isa lang dapat. Kaya palisin mo na yan, kapatid. Huwag mo nang pahintulutan na magiging bahay ka ng dalawang espiritu pagdating ng 2026. Hallelujah. At kapag katama ang espiritu, brothers and sisters, hallelujah, walang komosyon. Tama yung sinabi kanina, walang pagtatalo. Imagine, brothers and sisters, nasa isang paniniwala at nasa isang circle ng anti-message. Pero pagdating sa mga doctrine, magkakaiba, mayroon bang totoong fellowship doon? Mayroon bang totoong fellowship sa ganung bagay? Maaaring may fellowship sila sa ganitong bagay, pero walang totoong fellowship pagdating yung sinatawag na ikad. Kasi ang ikad ay mula sa kaisipan, papunta sa physical, mayroon kayong fellowship. Kaya kahit kayo magkahiwalay, mayroon pa rin unity na nagaganap. Hallelujah. Wag natin i-compromise ang Word of God. Kailangan natin ipagtanggol ang Word of God. Hallelujah. At paano natin nakukompromise ang Word of God? Sa pagpahintulot natin ay patuloy na pinapapasok ang mga hindi tamang mga bagay. At habang pinapapasok mo, panay-panay ang dalo mo sa gawain. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, dinaanan kami ng bagyo. At yung bagyong yun ay muntik kaming i-break talaga. Pero purihin ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga manggagawa natin, pumunta doon, hallelujah, at nakakatawa sa isang tanong, bakit pa kayo may fellowship dito? Dahil lang sa Word of God. Hallelujah. At kapag ka-Word of God ang pinag-usapan, brothers and sisters, hallelujah, kahit ano ang offer sa iyo ng kaaway, huwag mong ipagpapalit ang Word of God. House and lot, merong grahe, ibig sabihin, pagka may grahe, merong igagrahe. Huwag mong ipagpapalit. Hallelujah. Meron pa akong na-encounter, gusto ko i-share sa inyo.
Galing sa Pentecostal oneness. Sabi niya dun sa inyo, alam ko, si si Brother Branham, ang propeta ninyo, yun yung founder ninyo. Alam ko yung mga manggagawa dyan, walang mga sweldo. Dito ka sa amin. Yung blessing na matatanggap ko, matatanggap mo rin. Alam ko na nararanasan dito ng mga manggagawa, pero hindi natin kayang i-compromise ang Word of God. Wag natin i-compromise. At sa mga hindi naman tumatayo, paano natin nakukompromise ang Word of God? Kapag ang inyong mga puso ay nanatiling mayroong batik. Compromise. Bakit? Hindi naman ako lumabag. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo. Hallelujah. Huwag tayo maging compromiser, mga kapatid. Ipaglaban natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid. Dahilan, alam niyo ba mga kapatid, hindi fellowship ang ipinaglaban ni Pablo. Hindi fellowship ang ipinaglaban ni Pablo. Ang ipinaglaban niya ay ang salita ng Diyos. Dahil alam niya mga kapatid, kapag ipinaglaban niya ang salita ng Diyos, ang fellowship niya sa kanyang mga kapwa, mga nanampalataya at sa Diyos ay unite. Mananatili ito. Hallelujah. Mananatili yan. Okay? Mga kapatid, pahintulutan niyo ako na bumasa ng quotation. At siguro dito tayo magtatapos. Sa pangangaral ng prophet, 1956, ang iglesia at ang kalalagayan, manindigan tayo mga kapatid. Hallelujah. Manindigan tayo. Salitain ang dapat salitain. Hallelujah. Sabi niya dito sa paragraph 116, dito, ilang panahon ang nagdaan sa mga 100 taon na ang nakararaan. May isang dakilang Kristiyano na nakatira noon sa timog kanlurang Estados Unidos. Ang pangalan niya ay Daniel Carey. Isang kaangahangang lalaki, isang makadiyos na tao, isang banal na lalaki, isang tunay na Kristiyano, isang lalaki na lubos na kinikilala ng lahat, isang kaangahangang tao. At sabi sa kwento na siya ay namatay o nasa kawalan ng ulerat, at sabi niya, sa pag-akyat niya sa langit, siyempre, noon, mamamatay na siya, at nang makarating siya sa pinto ang nangyari sa perlas, lumapit sa pinto ng katiwala, ang sabi, sino po kayo? Yung katiwala, in-approach siya, tinanong siya, sabi ng katiwala, sino po kayo? Hallelujah. Sabi niya, ako ang ebanghelistang si Daniel Carey. Nakapag-akay ako ng libu-libong kaluluwa kay Kristo. Hallelujah. At ako'y gusto ko nang pumasok ngayong umaga, tapos na ang paglalakbay ko sa buhay sa lupa, wala akong patutungahang lugar ngayon. Hallelujah. Darating ito sa iyo ng ganoong isang umaga, makasalanan, ganoon itong darating sa iyo, na tumalikod, ganoon itong darating sa iyo, na pumipigati sa Espiritu Santo. Yun yung isang pinakang danger ngayon. Kapag ka ikaw ay isang mananampalataya na ang Espiritu Santo ay iyong patuloy na pinipighati. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan sa Thessalonians, quench not
Spirit. Huwag mong patayin ang ningas ng Spirit. Paano mo pinapatay ang ningas ng Espiritu? Kapag ka siya ay nakausap ka, pero wala kang pakialam sa kanya. Sabi niya rito, palayo sa kanila na hindi naging maamo pa at magiliw, hindi ka na umiiyak ng maraming taon, hindi ka na namumula sa hiya. Alam mo? Kapag ang isang tao ay nasanay na patigasin ang kanyang puso at gumawa ng hindi tama, hindi na nakakaramdam ng hiya, hindi na nakakaramdam ng pumunta at pangumula. Sanay na siya sa gumawa ng ganung bagay. Hallelujah. Hindi ka na nahihiya sa loob ng panahong sa loob ng mga panahong hindi ko na alam. Lahat ng kahinhinan ay nawala na sa iyo. Tunay nga, subalit darating ito sa iyong pinto, isa sa mga umagang ito, at habang pumaparito ang maamong Espiritu Santo, kumakatok. Bakit hindi mo siya papasukin? Papasukin na. Kaya noong makarating si Daniel Carey doon sa pintuan, dumating sila, sabi, titingnan natin kung narito ang pangalan mo. Nandun na siya sa pintuan, and then sabi ng kausap niya, titingnan natin kung narito ang pangalan mo. Tiningnan nila ang lahat. Wala silang matagpo ang anumang ganoong pangalan. Sabi, walang Daniel Carey dito. Imagine, brothers and sisters, siya ay dakilang ibanghilista. Maraming naakay na kaluluwa. Hinahanap niya ngayon yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pero nung hinahanap niya, hindi niya ngayon makita. Kaya, mga kapatid, para makita natin yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay, ngayon pa lang, hubadin mo na ang pride, hubadin mo na ang tampo, isuot mo na ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Isuot mo na. Hallelujah. Sapagkat kapag hindi mo yun isinuot, sabi ng parabola, yung mayroong hindi nakadamit pang kasalan ay ihagis sa labas. Kaya mahalaga ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, sigurado, sabi, isa akong ibanghilista. Kaya brothers and sisters, hindi natin pwede sabihin, o sino man dito, na kahit yung mga manggagawa ako, pasok ako sa langit. Hindi pala ganon. Imagine si Daniel Carey, isang dakilang ibanghilista. Hallelujah. Pero anong sabi niya? Wala yung kanyang pangalan. Sabi niya, nakapagwagi ako ng mga kaluluwa kay Kristo. Sabi, sinikap kong gawin ang mga bagay na tama. Sabi ng katiwala, Ginoo, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, ngunit walang Daniel Carey dito. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang maaari mong gawin. Sabi, wala kaming mga karapatan dito para dalhin ang iyong kaso. Sabi nito, ngunit gusto mo bang iapila ang iyong kaso? Pwede mo itong iapila sa puting luklukhan ng paghatol. Alam niyo ba ang kaligtasan ay para yung exam? Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na meron kang papasa ka. Alam mo sa sarili mo, mga kapatid, walang mag-exam na magpapaisi-isi. Walang mag-exam na titingala
At pag may sagot na, mayroong pagpupuyat na ginagawa. Hallelujah. Ngayon, ang sabi ng kausap niya, gusto mo bang iapila? Sige. Dalhin natin doon sa puting luklukan ng paghatol. Kung gusto mo. Ngunit sabi, wala kaming habag dito para sa iyo ni Katitingman, sapagkat wala ka rito. Walang habag para sa iyo. Sabi, gusto mo bang iapila ang kaso mo? Sabi niya, Ginoo, ano pa ang magagawa ko malibang iapila ko ang kaso ko? Sabi nito, Bino, kung ganoon, maaari kang magtungo roon sa puting luklukan ng paghatol at iapila mo roon ang iyong kaso. Uulitin ko mga kapatid, huwag tayong maging compromiser ng Word of God. Hallelujah. Wag natin gagawin yan. Hindi natutulog ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Buhay siya. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, hindi niya pinabayaan ng banal na manghingi ng tinapay. Hallelujah. Sinabi ni Daniel Carey, nararamdaman niya ang kanyang sarili na naglalakbay sa makalawakan ng mga isang oras. Sabi ay napunta siya sa isang lugar na lumiliwanag. Sabi, habang patuloy siya, lalo namang lumiliwanag. Yun ay 100 beses, 10,000 beses, mas maliwanag pa kaysa sa sikat na kailanman ay naibigay ng araw. At sinabing siya ay nangangatog. At sinabi noong marating niya ang kalagitnaan ng liwanag na iyon, ay narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, ikaw ba ay naging sakdal sa lupa? Doon na ngayon, nasa great white throne judgment na siya. May nagtanong, ikaw ba ay naging sakdal sa lupa? Sabi ng Banalang Sultan, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Walang matuwid. Pero tingnan natin ang nangyari kay Daniel Carey. Ikaw ba ay naging sakdal sa lupa? Basta na lang lumabas mula sa isang liwanag. Sabi niya, hindi ako naging sakdal. Nangatog na. Ibanghilista ito, pero nung tanungin siya, nangatog. Alam niyo naman, pagka nangangatog, pag nangangatog ba, natutuwa ba yan? O natatakot? Takot. Sabi, naging matapat ka bang lagi sa pagkitungo sa lahat? Nararanasan natin to. Sabi, hindi. Bakit hindi tapat? Kasi hindi siya marunong hindi siya yung nag-ignite ng kaguluhan. Pag sinabi ni Juan, sabihin mo doon, ganito. Sasabihin niya, brother, mahal na mahal ka ni brother. Sabihin mo doon, galit ako. Sasabihin naman ni, mahal na mahal ka ni brother. Di ba parang white lie? Sabi niya, naging matapat ka ba naging matapat ka bang lagi sa pagkitungo sa lahat? Sabi, hindi. Sabi, may ilang bagay akong naisip na hindi talaga ako naging eksaktong matapat. Sabi, hindi ako sa palagay ko ay hindi ako naging matapat. Sabi, sinabi mo ba ang katotohanan sa bawat pangyayari sa iyong buhay? Sabi, hindi. Naalala ko ang ilang mga bagay na nasabi ko na hindi alanganin. Na alanganin. Hindi talaga ako eksaktong naging tapat. Sabi, saka kumuha ka ba ng anumang bagay na hindi sa'yo, kahit ano, pira,
ibang mga bagay na hindi sa iyo? Sabi ay inaakala niyang makakabuti na niya sa lupa, ngunit siya ay hinatulan. Sabi, hindi, kumuha ko ng mga bagay na hindi sa akin. Sabi, narito, kung gayon ay hindi ka naging sakdal. Sabi niya, hindi ako naging sakdal. Hallelujah. Sabi ay naghihintay daw siya anumang minuto na dumating ang pagsabog mula sa dakilang liwanag na iyon, kung saan nakatago ang kalapati na hatulan na. Sabi, noon din ay kanyang narinig ang isang tinig sa likuran niya na mas matamis kaysa sa tinig ng sinumang ina na narinig niya kailanman. Meron siyang narinig. Sabi, lumingon siya upang tingnan, at ang pinakamaamo na muka na nakita niya kailanman, mas maamo pa kaysa sa muka ng sinumang ina. Narito, hallelujah, yung isang muka na maamo, tinig na kailanman ay parang hindi niya narinig. Hallelujah. Maamong mukha ng sinumang ina ay naroon sa harap niya. Sinabi narito, Ama, si Daniel Carey ay nanindigan noon para sa akin. Anong ginawa ni Daniel Carey? Nanindigan. Nanindigan siya. Para kanino? Para sa Panginoon. Kaya ba natin tayuan ang ating mensahe na pinanaroonan ngayon? Mga kapatid, ulitin ko ang winika ng nagsasalita. At sinabi nito, Ama, si Daniel Carey ay nanindigan noon para sa akin doon sa lupa. Totoo iyon. Hindi siya sakdal, subalit nanindigan siya para sa akin. Nanindigan siya para sa akin sa lupa. Ngayon naman ay manindigan ako para sa kanya sa langit. Nakalaan doon sa paghatol, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Medyo hindi tapat, pero hindi niya kinukompromise ang Word of God. Nanindigan siya. Hallelujah. Totoo yun. Hindi siya sakdal, subalit nanindigan siya para sa akin. Nanindigan siya para sa akin sa lupa. Ang sabi ng Panginoon, ngayon naman ay maninindigan ako para sa Kanya sa langit. Alisin ang lahat ng Kanyang pagkakasala at inaahok ko na ang mga iyon. Oh, glory to God. Hallelujah. Tayong lahat, hallelujah, ay haharap dito. Pero isang bagay mga kapatid, hallelujah, para matiyak natin ang ating pagharap. Hallelujah, sabi ng aklat ng Ecclesiastes, the whole duty of man. Hallelujah. Gusto ba natin ma-please ang Diyos? Hindi natin ma-please ang Diyos sa ating mga kasutan. Hindi din natin ma-please ang Diyos sa ating malakas na pagsigaw. Ma-please natin siya sa isang napakaliit na pananampalataya. Maliit lang ang kailangan niya, ma-please natin siya. Bakit sabi ng Banal na Sultan sa Hebrews chapter 11 verse 6? Lahat ng lumalapit sa Kanya, kinakailangang sumasampalataya. Hallelujah. Kinakailangan nating maging unite sa Kanyang salita. Makaranas ka man ng mga pambubuli, still, ayaw mong tumikal. Bakit? Kapag ikaw ay may naranasan sa Diyos,
Kahit gaano man nakarami ang mga katitusuran diyan na nadadaanan mo, hindi ka kailanman matitisod dahil may naranasan ka. Pero yung walang mga karanasan, dali niyang matisod. Hindi na uso ngayon dapat ang mga titusuring Kristiyano, sakto, 120 years. Hallelujah. 2026. Naghahanap tayo ng revival. At yung revival natin, gusto natin, ang pinubukan ng ating mga bibig, gusto namin ng revival, pero yung puso natin, sabi ng puso, may lumot, pero yung bibig natin, mga kapatid, sa hapong ito, hindi ko lulubusin ng oras. Hallelujah. Meron tayong dapat maranasan, ang papupuspos ng Espiritu Santo. Hallelujah. Huwag kang papayag na hanggang pagkaalam lang, sa banalang sultan na babasa mo lang. Kailangan mong kauhawan ito. Kailangan mong asamin ito. Hallelujah. Kauhawan mo to, kapatid. Kauhawan natin itong lahat. Hallelujah. 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 Purihin siya sa Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hintayin mo siya, pati. Hintayin mo siya na hindi hiwalay sa salita. Marami ngayon ang kasimbahanan, aktive ang mga mananampalataya sa pagdalo sa gawain. Pero wala sa salita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Awitin natin ng isang awitin, mga kapatid, tayo magsitayo. Hallelujah. The day of redemption is near. Men's hearts are falling for fear. Hallelujah. Ilang bisis kang kinausap ng Diyos. Hallelujah. Ilang bisis na ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay nausap sa iyo, pero binabaliwala mo ang pangusap na ito. Huwag mong isipin, kapatid, na wala kang consequences sa ginagawa mong iyan. Yan ay isang bagay na pagbabaliwala. Yan ay isang bagay na pagkukompromise mo sa kanyang pangusap sa iyo. Hallelujah. Awitin natin ang awit ito. The day of redemption is near. Hallelujah. Ang mga tanda sa kalangitan, kung inyo makikita ang bansang Israel sa panahon natin ngayon, hallelujah, ay hindi na sila katulad ng mga dating mga Israelita. Minsan pa nga, hallelujah, hindi ko alam kung gaano katotoo. Ang sabi doon, hallelujah, sa akin napakinggan, sila'y handa na para sa ikatlong templo. Pero kung nakikita mo lamang ang mga balitang yan at wala kang ginagawang paghanda, kapatid, baka mahuli ka. Baka maging late ang iyong paghanda, ang gagawin paghanda. Hallelujah. Kailangan mong i-unite ang sarili mo para muli ka mag-aalaw. Hallelujah. Kung paano mo iniwan ang iyong dating unang pag-ibig, balikan mo yan, kapatid. Hallelujah.
Bumalik ka. Hallelujah. At doon kayo magkakaroon ng invisible union sa kanyang mga salita. Ang fellowship nito, na to this fellowship ay matatapos, brothers and sisters. Pero ang fellowship natin sa Diyos ay hindi matatapos. Hallelujah. Uuwi tayo ng mga tahanan natin. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, tapos na ang pag-ipag-fellowship natin sa Diyos. Hallelujah. Subukan natin. Hallelujah. Hallelujah.
kilalasin sa aming mga puso na nauuhaw kami sa iyong paggawa sa huling mga araw na ito. Hindi kami nakukontento na nababasa namin ang Diyos namin na pinaglilingkuran, hallelujah, ay nakakagawa ng himala lamang. Nauuhaw kami sa iyong personal na paggawa sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. At ngayon, dakilang Diyos, hallelujah, narito ang iyong mga banal, handang isuko ang kanilang mga puso, anuman ang kanilang kalalagayan ng kanilang mga puso ngayon. Dahil lang isang bagay ang gusto naming maranasan, ikaw na gumagawa sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Gusto ka naming maranasan sa aming kalagitnaan. Hindi na kami natutuwa na nakikita namin ang mga himala doon sa mga bagay sa denomination. Gusto namin na uhaw na kami. Uhaw na kami, dakilang Diyos, sa bagay na ito. Hallelujah, hallelujah. Ngunit ngayon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mawawalang halaga ang pagdalo natin sa gawain. Kung habang tayo nasa gawain, ay hinahayaan natin ang kalalagayan ng ating mga puso ay hindi tama. Hallelujah. Sa hapong ito, mga kapatid, hindi nakabase ang totoong fellowship sa dami. Nakabase ang totoong fellowship sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Hallelujah! 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 Napakabuti mo dakilang ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang ng Diyos. Oh, hallelujah! Sa iyong mga salita ay may buhay kami. Sa iyong mga salita ay meron kami pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o dakilang Diyos. Mangusap ka sa aming kalagitnaan. Gumawa ka ng himala sa aming kalagitnaan. Nauuhaw kami! Hallelujah! Hallelujah! Nauuhaw kami! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon Diyos. Totoo na hindi ka sinungaling na Diyos! Hallelujah! Basbasin mo kami ng iyong Santong Espiritu! Hallelujah! 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 Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Nasasabi kami sa iyong paggawa. Hallelujah. Ihanda mo ang iglesyang ito. Tulungan mo kami na isuko lahat ng dapat isuko. Ano man ang mga pangit na bagay nagmumula sa aming kasipan, tulungan mo kami, dakilang Diyos. Sapagkat hindi ito tama sa iyong paningin. Mawawalang halaga ang pagtitipong ito kung ang aming mga puso ay hindi magiging tapat sa iyo. Magkakaroon lamang kami ng fellowship, totoong fellowship sa iyo.
kung hindi kami magmamatikas sa iyong paggiya sa amin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Dakilang Diyos. Sa iyo ang lahat ng pinakamatawis na pagpupuri. Sa iyo ang lahat, Dakilang Diyos. Sa iyo ang lahat ng aming buhay, Dakilang Diyos. Gusto namin na ang buhay na ito ay may katiyakan sa iyong pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Ang aming mga kapatid na nawala. Tulungan mo na may balik sila sa iyong salita. At kung paano yung alam na dating alam ay kaya mong lampasan. Hallelujah. Gaano man kaganda ang mga napapakinggan namin mensahe, kung ang aming mga puso ay hindi tama sa iyo, hindi kami magiging unite sa iyong salita. Mahirapan kami ignite ang mga bagay na ito kilang Diyos. Sa iyo kami umaasa, Dakilang Diyos. Hallelujah. Sa iyo ang lahat. Pupurihin ka namin sa hapong ito. Salamat sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong Santong Espiritu na ipinagkaloob sa hapong ito. Sa iyo ang lahat, Dakilang Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng ito. Hallelujah. Sa iyo ang lahat. Hallelujah. Isa pa ating awitin ng awit na yan. Sa chorus na lamang ibigay natin sa ating kapatid.